kwentong ito ay pinamagatang si Jose at ang mahiwagang lapis. Sa isang malayong nayon ay nakatira ang batang si Jose. Sino nga ulit ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Jose ay palaging napapagalitan ng kanyang guro. Hala, bakit kaya palaging napapagalitan si Jose? Sa tingin nyo, bakit kaya? Kasi po, tamad po siya. Tama! Si Jose ay palaging napapagalitan dahil sa katamaran sa pag-aaral. Kayo ba mga bata, katulad nyo rin ba si Jose? Hindi po! Hindi nga ba? Opo, masipag po. Ayan, palagi niyong tatandaan na maging masipag tayo sa pag-aaral. Pagpatuloy natin ang kwento. Isang araw, habang pauwi si Jose mula sa paaralan, ay nakakita siya ng isang bagay na kumikinang sa ganda. Wow, ang ganda naman yun! Bulong ni Jose sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang kuryosidad, agad niya itong nilapitan at nakakita ng isang lapis na kakaiba ang disenyo at kumikinang-kinang sa ganda. Ano nga ulit ang nakita ni Jose sa daan? Lapis! Tama! So, papatuloy natin ang kwento. Hindi alam ni Jose na ang lapis pala nito ang makapagpabago sa kanyang buhay. Pagka-uwi ni Jose, laking gulat niya na makita niya ang isang lapis na nagkukusang magsulat at sumasagot ng kanyang mga gawain at takdang aralin. Dahil dito, nagkaroon ng oportunidad si Jose na makakuha ng napakataas na marka na ipinagulat ng karamihan. Kayo ba, papangarapin niyo rin bang makapulot ng ganitong klaseng lapis? Hindi po! Ayan, sino nga bang tatanggi sa ganitong klaseng lapis? Hindi ba? Gusto niyo pa bang ipagpatuloy natin ang kwento? Opo! Natuwa naman si Jose, kaya naman simula noon ay palagi niya nang ginagamit ang lapis sa kanyang mga gawain at takdang aralin. Dahil doon ay lagi na siyang pinupuri ng kanyang mga guro at ng mga kanyang kaklase. Ngunit, isang araw, bigla na lang naglaho ang mahiwagang lapis. Sa araw na iyon ay nagkaroon si Jose ng pagsusulit. Ano kayang mangyayari kay Jose? Sa tingin niyo? Babagsak po siya. Tama! Dahil sa kanyang katamaran at laging umaasa sa lapis, nakakuha siya ng mababang marka na kinagulat ng lahat. Ngayon naman, sa tingin niyo ba, tama ba ang ginawa ni Jose? Tama, dahil kailangan natin magsumikap sa mga pangarap natin sa buhay. Sa tingin niyo, ano kaya ang nararapat niyang gawin? Mag-aral ng mabuti! Tama, ipaputuloy natin ang kwento. Nalungkot naman si Jose at na doon niya napagtanto na hindi dapat inaasa ang kanyang mga pangarap sa mga bagay na hindi niya pinaghirapan. Kaya naman, magsimula noon, si Jose ay nakikinig at nakikibahagi na sa kanilang klase. Sa bandang huli, natamo niya naman ang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at kanyang determinasyon. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento na pinamagatang si Jose at ang mahiwagang lapis. Sa tingin nyo, ito ba ay makatotohanan o hindi makatotohanan? Hindi makatotohanan! Sa husay. Kaya naman, sa tingin nyo ba, saan nga ba ito dapat ilalagay? Sa makatotohanan o hindi makatotohanan? Sa Hindi makatotohanan! Gia, maaari mo bang ilagay ang librong ito sa tamang lagayan? Oh, mahusay. Mahusay, Gia. At ito naman ay isang halimbawa ng fiksyon. Ang fiksyon ay isang uri ng panitikan na kung saan ay isang kathang-isip lamang o hindi totoo. Pero mga bata, huwag kayong palilito ha. Ang fiksyon o kathang-isip ay iisa lamang. Ito ay ginagawa upang magbigay aliw sa mga mambabasa o manonood. Kabilang na dito ang mga epiko, maikling kwento, alamat,
pabula o anumang uri ng panitikan na katang-isip lamang o gawa-gawa lamang sa imahinasyon ng mga manunulat. Ito din ay kabilang sa mga tao, pangyayari, lugar o anumang pangyayari na hindi nagaganap sa totoong buhay. Ano nga ulit ang fiksyon? Hindi Tama, ito ay hindi totoo. Ngayon, dahil alam nyo na ang ibig sabihin ng fiction, tayo naman ay may ipapakitang larawan. Ang mga larawang ito ay may kinalaman sa fiction. So, unang larawan, kilala nyo ba siya? Sino siya? Darna! Tama. Sa tingin nyo ba, may Darna ba sa totoong buhay? Kung gayon, ito ay isang halimbawa ng Fiction! tama. Pangalawang larawan, ang alamat ng pinya. Sino nakakalam sa kwento ng alamat ng pinya? Ayan. Mabuti naman at ilan sa inyo ay alam ang kwento ng alamat ng pinya. Ito ay isang halimbawa rin ng fiction o katang-isip dahil hindi ito totoo or gawa-gawa lamang ng manunulat. Maliban sa alamat ng pinya, pagbigay pa nga kayo ng ibang halimbawa ng alamat. Apple? Tama. Vincent? Alamat ng balon. Mahusay. Yung iba naman. Tama. Sa tingin nyo, bakit kaya naging fiction ang alamat? Kasi po Ah. gawa-gawa. So, ang panghuling larawan, kilala nyo ba siya? Sino siya? Daniel na nga ba? Sino siya? Sinong Elsa? Elsa Manaloto ba? Elsa Droga. Tama, siya si Elsa mula sa panood na Frozen. So, maliban sa hindi totoo si Elsa sa totoong buhay, ano pa kayang dahilan kung bakit naging fiction siya? Yan, base sa accessibility, dahil daw may kapangyarihan. Lahat ng inyong sinabi ay totoo. Dahil alam nyo ng ibig sabihin ng fiction, dito na tayo magtatapos sa ating talakayan.